And my temptation which was in my flesh, ye despised not, nor rejected, but received me as an angel of God, even as Christ Jesus. Where is then the blessedness ye speak of? For I bear you record that if it had been possible, ye would have plucked out your own eyes and have given them to me. Sabay-sabay. Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. We pray kayo pong pala. Aming message ngayon, topic, Panginoon, na maging blessing, Panginoon, katutuan, or matuto ang bawat isa, Panginoon, maging wise, Panginoon, mag-mature sa inyong gawain, Panginoon. Kahit individually, Panginoon, mag-mature kami. Makita namin ang place ng review, correction, Panginoon, sa aming buhay. And hindi namin sisihin, Panginoon, yung messenger. Makita namin ang katotohanan. According to that, Panginoon, tatanggapin namin, Panginoon, with humility. So, kailangan po, Lord, kayo magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Gandang umaga po sa lahat. So, itong topic na to ay parang pang-balance last week. Okay? So, I know last week, marami bang sapo last week? Yun talaga yun eh. So may dahilan din yun. So ngayon may dahilan din dahil para bakong na mga sapul last week, buti nga dito kayo lahat. Amen? So, para mabalas natin, I mean yun nga, kasi yung rebuke hindi naman yan hindi naman yan negative, no? Kaya sabihin ko na lang agad, title nito, dalawa title natin kasi gusto ko madaan natin ito lahat eh. Okay, title natin, The Truth Teller is not your enemy. Okay, the truth teller is not your enemy. Nagsasabi ng totoo, hindi mo kalaban. And second title nito, yung binanggit sa mamaya another passage natin actually, no? So ito gagawin natin springboard lang, Galatians 4. Pero yung another text natin po, dalawa sa Proverbs 3:11 to 12 and Hebrews 12:5 to 6. More on chastening. Kaya ang title natin or pangalawang title is Despise Not the Chastening. Nasabi ko na ba? Hindi pa. Yan, Despise Not the Chastening. And the subtitle, Taking Rebuke Positively. At kung gusto niyo pa ng another subtitle, Embracing Correction for Growth. Dami, no? Kasi magkaka-duksong yan eh. Ba't yung tutumbukin talaga natin ngayon, the truth teller is not your enemy. Okay? So yun, so objective natin of course, ma-encourage tayo na yung rebuke ay hindi negative sa inyo. Okay, masanay na tayo. So actually, ganoon naman na kayo to some degree. And I'm thankful for that kasi from day one, gano'n na tayo. Pero sakali lang, alam mo yung mga, ewan ko tumatandang Kristyano or siguro batang Kristyano, gano'n kasi ang take minsan, negative. Pinagalitan ka, pag sinigawan ka, yung sa alala, may nagsabi daw, kasi bata pa naman yun. So, pero kaya nga sinasanay na natin ngayon pa lang. Para gano'n ang church, gano'n ang preaching. Kasi gano'n naman talaga. So, sana, huwag niyo personalin dahil sa totoo lang, mas gusto namin na relax lang. Hirap naman sumigaw eh. Amen? Pagod ka na, siyempre, mahal mo yung tupa. Pagalitan mo kasi kailangan eh. Pero, hanggat maaari nga hindi eh. Pwede lang sweetness in life na lang tayo eh. Amen? Bulahan na lang tayo. Ang babait nyo talaga. Ikaw na lalo, Pastor, kasi ikaw. God bless you more. Hindi, more. Pwede lang ganun, kaso OA naman, di ba? So, natututo tayo, lumalago tayo sa salita ng Diyos. Amen. Talagang madalas, masakit. Okay, kaya, anyway, punta tayo dun. So, define muna natin, again ulitin ko ang title natin. Una, the truth teller is not your enemy. Pangalawang title, despise not the chastening. Okay, ilas ko na yung the Lord kasi
medyo ano tayo, yung mas generic tayo. Hindi lang sa Panginoon, kundi basically lahat ng authority sa buhay nyo. Mga legit, okay? Sa church, sa bahay, sa trabaho, yan. Ano yung sabihin ng despise? Daming despise, magaling. Kinamumuhian, yan. Hindi naman minsan, pero hindi masyadong muhi, pero parang ganun din, Sabihin dito is look down or with disrespect or aversion. So, inaayawan mo. Amen? Negligible, yan, distasteful. Parang last week, di ba? Ano yung title natin last week? The distastefulness of complacency. Pero yung pinaka-title natin doon, I will spew you. I'll spew the out of my mouth. Ayan, pero tama yung subtitle yan. So, pag sinabing despise, ayoko niyan. Or mababa yung tingin mo, walang kwenta. So, despise not the chastening. Lalo pag ang context natin, legit, di ba? Mahal ka ng tao, pinagsabihan ka, ang gagawin, magalit ka. Ganun ba? So, hindi dapat. Kaya yung sa Galatians nga kanina, sabi doon, am I become your enemy because I tell you the truth? Kaya, balikan natin yun, nasa introduction. So, mga definition mo tayo. Pag sinabing chastening, ano yung chasten? Pinapagalitan. Or pinapalo, kino-correct yan. No? Correct by punishment. Okay? Hindi lang sinabing, hoy, talagang pinapunish. So, pwede yan kasing sa pamagitan ng talagang palo or pwede minsan pinapagalitan literally. Di ba? Rebuke. And then, rebuke na. Sinabing rebuke. Ito, hindi madalas kasi ginagamit sa araw-araw, pero ito sa Bible, paulit-ulit ito. No? So, pag sinabing rebuke, to criticize sharply, reprimand, sa Tagalog, pinapagalitan nga, no? Rebuke. Okay, yung correction na medyo madali sa ating naintindihan natin yan. Pero minsan mababaw yung ating correction, parang kinorek lang. Pero yun ay tinapagalitan din. Okay, the action of instant day. Iba yan. Sabi yan. Kaya yan, no? sa 1B, punishment, rebuke. Okay? So, pareho lang yun. Obviously, sinasabi sa iyo yung tama. Kaya ang expectation sa iyo, matatama ka. Itatama mo yung mali. And then, another is, ito medyo alam na alam niya, mature. Ano yung matured? Ano nga yung mature? Fully developed. Okay, again, walang perfect, pero ibig sabihin, kagamit gaya, parang kanina si Bad. Yan ang panalangin talaga namin, no? Kaya tayo na sina Pastor Alvin, mayroon na rin isa, si Pastor June, dalawa na ata yung na-send nila. Pastor rin, mayroon ding isa, dalawa, ganyan. So, bago lang tayo, pero hindi tayo bago, mag-7 years na tayo. Kasi dahil din, matagal din nagkaroon ng ano. Kasi nga, hindi, importante, pag sinend out ka, mature ka. Yung halos hindi ka na, independent ka na kasi, so hanggat maaari, hindi ka na sabihan na ganito dapat yan, Bad, wag ganyan. Dependent ka na nga hanggat maaari. Kasi talagang tayo mga Baptist, independent nga So pag minamandoan ka pa ng pastor mo, di parang dito ka na muna, di ba? Hindi ka pa handa Lalo na daw ang napansin ko sa iba, ganun, financially, parang dependent pa rin doon sa mother church. Ang daming ka. So hindi pa rin dependent. Hindi independent yun, dependent yun. Sabi pag walang support, close shop ka. So, yun yung pag-isipan mo, Bad. So, pero, yan. Lalo sa atin, ganun ang maiging policy natin. Kasi, bukod sa wala rin tayo, di ba? Pero kahit meron na tayo siguro, ang pangit nung asa ka sa tatay mo. So, yun, matured. So, ano yan, kompleto yan. Alam nyo na yung sa pag-asawa nga, di ba? Yung 5. Emotionally, financially, physically, spiritually, mentally, lahat talaga well-rounded. Ibig sabihin, talagang ka na, capable ka na. Okay?
Ayun, so ngayon tayo, medyo basic nga tayo ngayon eh. I-ano lang natin yung bagay na gusto ko i-focus ngayon kasi nga, alam ko last week talagang bumana tayo kasi nga complacency yun eh. Yung iba sa inyo kasi medyo okay naman tapos biglang magko-compromise pa sa simpleng bagay. Nakakadala yun. Men, sa pananalita, yung mga basic eh, suot, attendance, kaya yung mga dati niiwasan na, hindi may iwasan, malalaman ng iba. So, yun nakakapikon. Okay, pero ngayon, hindi ko na mag-tone down ako, pero parang ganun. Hindi rin eh, hindi ko alam. Tingnan natin. Ulitin ko title is The Truth Teller is Not Your Enemy. Pangalawa, Despise Not the Chastening. Pangatlo, Taking Rebuke Positively. And then, Embracing Correction for Growth. So, umpisa na tayo. Sabi dito sa aking nakuha din, no? Pero inadapt ko lang to. Rebuke can be difficult for many of us. Sa Tagalog, parang pag tayo napagalitan, depende sa tao, yung iba talagang mahina. Anong gagawin? Aminin natin kahit yung mga mature na seemingly, di ba, pag ikaw ay professional na, for example, lahat alam mo na yan, sa school pa lang, tinetrain ka na, sinasabi mali yan, ito yung tama, huwag kang gano'n, dapat ganito. Pero iba-iba nga kasi yung area ng buhay natin minsan, di ba? Kaya yung iba, lalo sa church, ang hirap dalahin, no, akayin ng mga kahit professional. Nakatingin kasi sa ibang bagay yan. O ganun din naman iba, pag ikaw naman yung feeling mo, down ka naman, sabi mo, ganito na lang ako. Di, forever lang ganito. So, hindi alam minsan kung yung pastor kung anong gagawin sa member. Kaya ito parang dagdag lang sa atin, no? Kailangan ano na natin to. Lalo sa atin dito. Hindi na maging bago sa atin to. Okay, kung mahirap, ganun talaga. Pero, yung iba, ano daw? Sabi din sa source ko lang nakita ko lang to pero ganda eh. Sabi daw, it often feels uncomfortable or even painful. Pinagalitan ako. Tapos hindi ka na komportable, yung iba alis, yung iba disengage. Yung sabihin, kahit andyan, hindi na nakikinig. Kasi feeling niya, negative na eh, nung sa instruction. Ayaw niya na ang daming ganyan nag-stay sa church. Kaya the first moment na nakalaya na, okay, alis na ako dito kasi mayroong opportunity, kunwari. Ay, may mas malapit na church sa amin, kung ano man yan. Nag-asawa sa ibang church, mga gano'n. So, yes, nakakalis na ako. So, aalis na. So, iba naman, kaya sabi dito, we tend to react defensively or shut down or reject the correction altogether. However, Scripture teaches us to view rebuke and correction as vital tools for personal and spiritual growth. Okay, yun ang pinaka-summary. So, ang sinasabi ng Bible, hindi dapat tayo mag-shutdown. Nagsabihin, ayoko na. Ganun kasi yung iba. Bakit ka alis sa church? Anong dahilan? Siguradong di tama. Amen? Mahirap kasi college na ako eh. Ikaw lang ba nahihirapan? Yung iba nga nakaka-encourage kahit mahirap ang buhay, talagang mahirap naman. Nasa church eh, ikaw pa. Huwag kang selfish din naman, makapagdaan tayo na, pero nasummarize ko na eh. So pag-aralan natin niya para again, natin to settle natin na paano maging positive yun. Actually, mas maganda hinahanap mo eh. Pag ikaw talaga gusto mo mature, naghahanap ka ng iba po ginagawa, di ba? Maalala ko tuloy yung mga singer, I mean. So, kakanta yun, tapos gusto nila i-criticize sila, critic sila. Saan ba ako mali? Ano yung pwede ko improve, di ba? Mababaw lang yun, ano lang yun. Kaya nag-piano, ano pa yung ganyan yan, kinikriticize ko ng mas magaling, marunong, experience, para ikaw ay lalong gumaling, humusay. So, pwede mong i-illustrate sa ganun. Tayo, Kristiyano tayo, hindi lang tayo basta performer. Amen? Kaya yan, sinasabi kayong kumanta rin, napakalit na bagay yan, para talaga sa mga nag-uumpisa.
No, maganda rin yung kumakanta ng sa Panginoon. Tapos pati yung confidence level nyo kasi nga inaayos mo. Hindi, okay na yun, nakakanta na ako eh. May utang na lupa sa'yo, parang ganun. Okay, so meron tayong 3 points. So pinaka magdadrive na dito. How to take rebuke or correction positively and grow thereby. Paano tayo lalago? At yung rebuke mismo, hindi natin iiwasan, lalong hindi sasama yung loob natin, lalong hindi tayong tatanim ng galit. Yun ang pinaka natin kasi, yun pala, bago ko umalis sa Galatians, hindi natin tatakil yung mga pinakamalalim na doktrina dito, pero napakaganda nito eh. As a introduction lang, isa sa mga paborito ko to, after ng Romans. So Romans, of course, ang pinaka-importante aral doon, justification by faith, kaligtasan. Ngayon yung Galatians, ito yung mga ligtas na, kaso, sinabi ko last week, para nakakabuisit kasi, mga ano na to mga ligtas na kayo, mature na sana kayo, pero dahil may kalabang kasi, sa inyo naintindihan ko yun, iba, bakit kayo, ano man nabanggit last week, diba, yung mga simpleng bagay, kunwari, dati umattend na kayo, tapos biglang tatama rin. But late na to, alam mo na yan. Tapos sa memory verse, parang bumabagal na, mahina na, samantalang dati. Kahit sa suot lang, alam mo na yung tamang isuot, isusunod pa yung mali. Bakit? Kasi sa impluensya sa mundo, sabihin, okay lang naman yan eh. Sabi nga sa inyo, nung unang panahon, di ganun katagal, siguro mga 1950s. Matagal na ba yun? Medyo, no? 70 years old. So, pero lahat ng babae, bumundo kahit sa Hollywood, nakapalda yun. Kasi yun ang normal eh. So, kaso ngayon, pag nanood ka nga ng Hollywood, ng Bulaga, kung ano man yan, normal na, Taylor Swift, yun ang ano ko kahapon eh. Pero nino-normalize nila yung babaeng ganun, alas nakapanty na lang. Ano, sira ulo, parang ganun na nga yan eh. Tsaka lang yung sasabi, mga TikTok, parang may tama sa utak tong mga to eh. Kung analyze mo ng gusto anong pinaggagawa nito? Pero minsan na-influensya tayo, sasabihin mo pa, normal na yung paso, no? Makaluma ka naman. Hindi po naluluma ang morality, hindi naluluma ang katotohanan. Kabanal, hindi naluluma yan, matagal ng konsepto yan, hindi lang konsepto yan. Standard ng Diyos yan. So mag-iingat kayo pag mga dinadrag tayo pababa. Sabihin, luma na yan eh. So, ang Bible pala, luma na. Luma nga, pero totoo pa rin. So, it is timeless. Therefore, it is timely. Sabi nga nila. Ibig sabihin, walang time yan. Kahit anong 19, kopong-kopong. Kahit busy pa, before Christ. Panahon ni Moses, panahon ni Noah. Ganun pa rin ang morality. So, yan. Nabanggit ko nila sa damit. Napakasimple. So may nag-impluensya sa atin para ilayo tayo sa tama. Anong gagawin natin? Doon tayo sa tama. Pero kailangan minsan mapagalitan. Uy, di ba alam mo na yan? Gumising na maaga. Maayos ang nag-toothbrush. Nakaligo. Ang salita, maayos. Kaya how to take rebuke, correction positively, at mag-grow. Number 1, ito yung sasabi ko yung pangalawang natin. Pangalawa at pangatlong main verse natin. Sabi dito sa Proverbs 3. Very familiar, di ba? Pero dito tayo sa 11 and 12. Makibasa nyo nga. Ready, go. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth. Water lang, Nay. Sabi dyan, alam natin ang Proverbs is mga wisdom, no? So, kaya sabing may son dyan, hindi lang si Solomon. Okay? Kalahatan niya, pati mga daughter, pati mga babae. Ibig sabihin lang, ikaw nakakabata, huwag mong despise, huwag mong kagalitan, kaasaran, at baliwalain ang pag ikaw ay pinapalo or kinokorek, nire-rebuke. Bakit? Kasi nga, sinabi na ng Diyos, at alam mo na, kahit mga tatay, thank you, pag mahal ka, ikaw ay kinokorek. Pag hindi ka kinokorek, mapahama ka, hindi ka mag-grow, hindi ka mapabuti. Kaya nga pinapagalitan, huy, gumising ka
Matuto kang gumising maaga, iba dun, no? Sabi nga nila, sanang sa ibon, early bird, di ba? Gets the worm. Early bird catches the worm. Though meron namang worm kahit hapon, pero may sabihin paano pag may, ano ka, maraming yung kalaban or ano, tawag dyan. Yun na yun. Maraming kalaban, kompetensya. Lalo sa trabaho po ngayon sa school, hindi masyadong kompetensya kasi may ano lang kayo eh. Ngayon, kahit sa trabaho, hindi naman kompetensya yan dapat. Pero nagiging ganun eh kasi pag ikaw ay hindi marunong, makukuha yung trabaho na may trabaho naman talaga na pwedeng mong gawin at therefore, magawa, magpalain, kumita. Eh nauna ka nung iba. Bakit? Wala eh. Bagal mo, hindi ka na-develop. Kasi ayaw mo magpa-correct. Hindi ka nakinig na dapat pala hanggat maaari. Mataas ang grades, of course. Yun ang expected sa iyo. Pag nag-aaral, pareho naman kayo mga bata. Ito yung lesson. Ayan, aralin. At hindi lang academics ang character, napaka-importante po. Lagi sinasabi sa amin. Eh, lalo tayo sa church, obvious na lagi sinasabi natin dito. Di ba? Kaya example natin madalas yung mga successful sa labas. Pero, ang Diyos naman, namumuhay sa kanila. So, tayo lalo, dapat, the best tayo hanggat maaari sa lahat ng bagay. Hanggat kaya natin. Okay? Kaya sabi dyan, huwag mong kamuhian or baliwalayin ng pagpapalo or pagkukorek ng Panginoon. Neither be weary of ka. Ganun din nyo. Huwag kang maasar. Eh, yan na naman. Lagi nyo sinasabihan eh. Sasabihan ka ba kung okay ka? Kunwari, huwag kang magmumura. Huwag mo sabihan nun. Alam ko na yun. Kaya nagmumura ka naman. Namin gumising maaga, mag-aral, mag-toothbrush. Maaga. Maayos ang performance. Kunwari, yung performance nakakaano yan eh. Nakakadagdag, supportahin dapat supportahan. Bit-bit lang minsan, maghakot. Makikita mo iba, nagtatrabaho, ikaw okay lang sa'yo, hindi. Tapos ayaw mo sasabihan ka. Anong gusto mo? At sabi dito, for whom the Lord corrected, even as a father, the son, whom He delighted. So, ang Diyos kasi, tatay din natin. Yung tatay mo, kinokorek. Kaya ang hirap dito, yung mga hindi kinokorek na bata. Yun ang napakahirap. Ang hirap yung sa society. Parang, paano mo sasabihan tong taong to? Yung tatay niya, pinabayaan siya. Andun yung karga-karga niya yun eh. Bit-bit niya yun. Ngayon, ganun tayo. May tatay naman tayo sa langit, kaya lang sinasabi sa atin eh. So ganun din sa preaching. Pag nasa pool yung kasalanan mo, mamaya, sabihin ko. Sa Hebrews, andyan na yung aral eh, pero buuin muna natin. Sa Hebrews, ganun na ganun din, kinote lang ito. Proverbs. Okay, 5 and 6, sabi naman dyan, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked. Medyo iba, no? Pero ganun din yun. Kasi sabi dyan, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Amen. So, pag gusto niya, mahal niya yun, papaluin niya kung kailangan. Para hindi siya lumaking loko-loko. Ano yung maganda dito? So, pare-pare medyo na iba yun. Nor faint when thou art rebuked of Him. Yung ibig sabihin ng faint, di naman nahimatay. Pero ibig sabihin, nangihina ka na. Ayoko na, hindi ako mahal na tatay. Hindi mo sinasabi mo. Bakit? Yung nakita ko mga tatay, mahal yung anak talaga. Bihirang-bihira, loko-loko na lang siguro yung hindi. Amen? So, ganun yan. Kasi mga sa bata talaga to medyo naka-gear, no? So, alam ko, mga bata, minsan iniisip nyo yun. Hindi ako mahal ng tatay ko. Kasi hinataw ako, sakit eh. Pero bakit nga? Yun ang isipin mo. Kaya number 1, realize the fact that it is a biblically correct method. Yun muna. Yun pinapimportante. Kahit gaano ka katalino pa, sabihin mong ganon. Meron kasi mga tao po ngayon na gano'n na against sa Bible, sabihin nila, hindi kailangan paluin ng bata. Gumagawa sila sariling rules.
Kinukonta nila, pinapasinungaling nila salita ng Diyos. Yung ibang Kristyano naman, ay kinig. Kasi may psychology, mga experts yun eh. Psychology, expert. Magaling yun. Kasi napatunayan na science yan eh. Science ka dyan. Kasi may anak sila eh. Nag-iisa lang. Subukan mo, 2 anak. Saka isa pa, may totoo din talaga. May mga bata rin na medyo inclined sa gano'n. May mga ibang batang, aminin natin yun ang totoo. So, blessing yun, pero mag-ingat ka. Baka saan naman, yun, loko-loko. Ngayon, kung may anak ka talagang, sabi rin sa Bible yun, hindi ko na nasulat dito, pero kabisado, sabi doon, foolishness is bound in the heart of a child. Amen. But the rod of correction shall drive it far from him. Normal yun pag nakita kang anak na bata ng kulit. Daldal. No? Kung may anak kayo, nang alam nyo na, hindi ko na magturo. Amen? Basically, lahat yan, makukulit sa ibang bagay. Sinabi, umupo, makinig. Mag-ingay. So, mamaya tuloy na naman. Ganun bata. Hindi lang yan, lalo talagang pag makulit. So, tayo na medyo hindi na ganun man nakabata, sinasabi na sa atin ng linaw na talagang pinapagalitan, pinapalo, pinapatusahan ng tatay na nagmamahal ang kanyang anak. Amen. So, kaya number 1, realize the fact that biblically correct method. Huwag ka sabihin, baka may iba pang paraan. Tanong ko nga si doktor ganyan. Sinabi na nga ng Bible eh. Paulit-ulit to. Pinili ko lang dito yung mga malinaw na malinaw, pero paulit-ulit yan. Rebuke a child, correct your child, paluin. Hindi lang palo, balance yan. Kaya nga, another term natin, rebuke, correction. Kung natama na baka naman gusto mong mamalo lang, para kasi cool. Hindi ganun. Kung nasa tama na, okay na yun. So, pero number 1 yan. Actually, sa mga bata to, tsaka kahit tayo. Kunwari, bilang anak ng Diyos, pinapalo ka, maraming way paano pinapalo. Anong pwedeng gawin sa'yo? Madalas talaga yung sakit eh. Yan ang mga Pero, maraming bagay din na iba. Kung paano ka pinapalo ng Diyos. Paano? Yung naman natin kanina, kunwari yun, yung bata ka, nagtamad ka, or minsan talagang hindi ka nakapag-aral, ganyan. Ano mangyayari sa'yo pagkatanda-tanda mo? Medyo mahirap, di ba? Medyo mahirap yun kasi yun eh. So in a way, pinapakita sa Diyos, may ginawa kasi dating mali o hindi mo nagawang tama. Ngayon, inaani mo yung either kasalanan mo, kasalanan ng magulang mo, o ninuno mo, ano man yan. So, tanggapin mo rin yung katotohanan na yun. At, pag pinapalo ka, pinapahirapan ka, yan ay biblical method. And therefore, tanggapin mo bilang katotohanan. Hindi yung magtatampo ka, galit ka sa mundo. Galit ka sa Diyos or galit ka sa kung saan. Dahil ginagawa pong justification ng iba yan. Okay? Nanonood kayo ng pelikula na naman, nasa utak ko na naman eh. Inaano lang nila, pero yung karamihan ng mga villain, mga super villain, di ba ganun ang kwento? Kasi pinagtampuhan ng ewan, wala nagmahal sa kanya. At, ganun yun eh. Sinong gusto lahat yan halos ganun. Hindi na ako giving example, baka panoorin niyo pa eh. Siguro, parang ganun yun. Hindi niyo kilala yun. Anyway, so, sinabi sa Bible, yan ay tama, huwag ka nang mas marunong pa sa Bible. Amen? Ilang taong ka pa lang na buhay ba? Sabihin mo, may mas alam kang magaling ka. Actually, dapat ganito yan. Kasi nabasa kong kayo. Kalaban ng Diyos yung mga yan. Yung mga sinasabing bawal mamalo. Amen? So, nilagay ko lang dito is a loving act, not rejecting. Hindi ka pinalo para ayoko na sa'yo. Ano ka? Pag tatay mo yan, mahal ka niyan. Sabi ko na sa inyo. Stephen, dito nga, ba't nandiyan ka na naman? Wala. Sakit ng ulo ako din eh. Dito ka kay Rapi oh. Ganun din sa church ha, pag kayo sinabihan, nako. Ito yung lagi sinasabi ni Pastor. Pero si Pastor kasi medyo mabait daw yun. Ewan ko totoo. Nasabi. Pero maraming pastor na naranasan ko rin. Pinagalitan ka.
Lahat tayo dumaan sa gano'n. Huwag mong sabihin na pinipersonal. Kaya alam niyo pinipersonal? Amen. Yung sinisingle out sa English. Tatanim ka ng galit kay pastor. Ano mga tingin na gano'n? Gano'n pa. Umingisi ka. Hindi ka nire-reject. Kino-correct ka lang. Para later, mas maganda yung lakad mo sa Panginoon. Tsaka sa... basically, sa lahat ng bagay. At minsan siguro narinig nyo, Baptist, ganyan preaching eh. Actually, kahit nga sa Catholic eh, doon mahinang-mahina doon, tsaka lilitayin ka na. Pero paniwalaan nyo, may mga gantong klase rin kahit paano, kahit konti. Oo, meron. Ba't ka paalis dito? Men, huwag kang matampuhin. So number 1, realize the fact that it's biblically correct. Kung tama yan, sinabi ng Diyos yan, wala nang mas gaganda pa dyan. Amen. Huwag ka na mag-isip ng ano dyan. Pwede mo rin subukan mo lang, pero bandang huli, doon ka rin papupunta eh. Subok na yan. Lahat yan magkukwento sa'yo, especially pastor, no? Pero kahit hindi pastor, makinig ka ng mga testimony dyan. Kahit nga hindi Kristiyano eh. Kaya iyak-iyak pa yan, salamat kay nanay, dati ako pinapalo. Totoo lang. Amen. Lahat. So ngayon pala, maging matalino kayo. Utang na loob, huwag niyong, huwag niyong kagalitan yung nagsasabi sa'yo ng totoo. Medyo hindi ko pala nanin sa Galatians, no? Nagkulang ako, sige. Balikan ko lang sa Galatians, si Paul, ganito yan, missionary siya, ang tiyaga niya, matalino, pero ang dami niyang, sa Galatians, ang dami niyang, especially Galatian church, sa Galatia. Kaya galit na galit siya, tinuruan niya ng tama, ito kasi may kalabang kasi. Alam natin yan, may kalaban eh. Bagay ko kanina sa damit, di ba? Kasi nakikita mo, kala mo tama, okay na. Kahit alam mo, sinabi sa'yo, mali yun. Kasi Paul, ito yung tinuro sa kanila, justification by faith. Even sa pag-ministry na, by faith, by grace pa rin yan. Eh, may mga Judaizer yun eh. Yung kalaban sa Galatians. Kaya nilinaw niya, kaya yung 3, nag-umpisa yung 3, di ba? Are you so foolish? Oh, foolish Galatians. Ano nga ba yun? Alimutan ko na, nabisado dati yun eh. So galit na galit kasi siya eh. Who what bewitched you that you should not obey the truth? Yan. Before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth crucified among you. So medyo doktrina to na matindi, pero still, nandun yung idea na, hoy, sinasabi siya yung totoo. Importante yung doktrina. Hindi yan joke lang. Amen. Kaya kailan, yung mga iglesia ni Manalo, puro katangan yung pinag-aaral saan eh. Yung kinakalat kasi alam nila, maraming maluloko at yung iba naman, andun naman sa kanila, hindi dahil sa doktrina eh. Pero, siyempre, dina-justify nila katulad ng lahat ng kulto, ganyan yan. Yung Catholic lang eh, alam mo lang mali eh. Tapos, gagawa ng kwento. Ay, gumawa rin ng image si Solomon eh. Sabi ba naman, sinasamba ba nila yung cherubim? Hindi naman eh. Decoration lang yun. Tsaka bihira naman yung nakakita na ng cherubim. Mga angelic being na hindi tao. So, nire-relate nila. Justification lang nila para di sabihin mali sila na maling-mali naman sila. Amen. So, huwag kang magkakaganong kapag ang tigas ng ulo mo. Kaya alam ni Paul, importante, talagang pinagalitan niya dito eh. Are you so foolish? Paulit-ulit. Sabi niya, lingkod ba ng Diyos to? Kung nasanay ka sa pare, nako. Tsaka sa CCF. By the way, si Abante, nagmura daw. Chismis ngayon, pero nakinig eh. Sobrang asar, ewan ko. Anyway. Kaya galit na galit siya dito. In-stress niya yung katotohanan na dapat din yung nakakalimutan na. Kaya realize the fact that it is biblically correct. Ika'y minamahal, kaya ka pinapagalitan. Hindi ka nire-reject. Amen? Pwede, ba't tayo nire-reject? Point number 2 na tayo. Kasi nga, ito, Psalms. So again, ang point natin na how to make correction and rebuke positive. So kailangan makakuha nyo ito, mga bata especially. At kahit tayo, mga matanda. By the way, mga tanda nga minsan na mapagtanim ng sama ng loob. Amen? Kaya yan yung mga bihira yung saan eh. Marami mga, yan, hindi nag-church, mga adult, lalo lalaki.
Psalms 139. No, kilala to. Alam niyo yung sagot sa 139. Imprecatory to eh. Psalms 139. Pero dito lang tayo sa 23 and 24. Sabi dyan, ibasa, ready, go. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So, sikat na verse din yan. No? Pero dito bago yan, yung mga kalaban ng Diyos to eh. Pero kasi nga, maaring si David o tayo, galit na galit tayo sa iba, isa pa tayo minsan. Amen? So, wala nang perfect, pero inasabi ng verse na to, sikat to, para mag-reflect tayo sa sarili natin. Kaya number 2, pag ikaw ay nire-review, ano yung dapat mong gawin? Para maging positive, hindi negative yung dating sa'yo. So number 2, reflect on the reason for the correct versus the wrong response to rebuke or correction. Ulitin ko, haba eh. Reflect on the reason. Bakit nga ba ako pinapagalitan? May tamang dahilan, may maling dahilan. Alamin mo. Kasi may maling dahilan or may maling response, I mean. Yun ang sabi natin, magtatampo ka na, hindi ka natin, gagalit ka, tatanim ka na sa mga loob. Kung di ka makalis, iba kasi hindi makalis eh. Kaya nagtatanim ka na sa mga loob. Yun ang masaklap. Kasi pag nagtanim ka na sa mga loob, yung anong tanim mo, yung aanihin. Amen. So, ganyan yung mga super villain, di ba? Kaya pumapatay ng marami kasi kesyo. Totoo yun eh. Kaya si Bill Gates, ba't si Fauci ang dahil gustong patayin? Kailan lang yun, nagreklamo yung presidente ng Kenya ata yun. Basta sa Africa. Kasi sila yung talagang pinag-experimentuhan ni Bill Gates. At sasabihin doon, mahal namin kayo at magpopondo kami at magdo-donate kami para sa bakuna niya para lumusog kayo. Pero ang dami pala namamatay. Sabi ng mga doktor, ba't ang dami namamatay sa atin? Kasi mga babae dito, hindi nanganganak. Isa, dalawa na lang, gano'n na lang, ayaw na. O yun, sabi, dun sa bakuna. So, ba't may mga taong gano'n? Sobra naman yun. Yaman-yaman na niya, ba't pa... Kasi may mga taong sira ulo. So, ba't ko nasabi yun? Ayun o, may mga mali yan, yung mga nagtatanim ng sama ng loob. Ganun po yun. At kahit si Hitler daw, ba't ang dami niya pinatay? Napalagay niya. Pero pinakamaraming pinatay pala si Mao Zedong. Kasi magmumukhang mabait si Hitler kumpara kay Mao Zedong. Kilala si Mao Zedong? Mao Zedong, parang gano'n yan. Sa China, siya yung diktador doon. Dami niyang pinatay, sarili niyang. Pero iba kasi nagutom eh. Pero dahil sa policy niya yun, ang tigas kasi ng ulo. Yung iba talaga, pinagpapatay niya. Bakit? May mga taong gano'n. Minsan nagtatanim ng sama ng loob. Patalo ka rin bandang huli. Tapos ligtas na, kahit na, kung ligtas ka, so parusahan ka ng Diyos, hatawin ka. Kaya ito yung magandang gawin natin para hindi tayo maging negative sa correction. Reflect on the reason. Bakit nga ba ako pinalo? Ito yung tamang dahilan. Ito yung mali. Mali ba talaga? O tama? Kaya sabi dito, search me, O God. So sa Diyos ka magtanong, Lord, mali ba ako dito? Ganun. Kasi ang Diyos naman matapat siya, sagutin niya agad yan ng maayos at talagang maayos. Ewan ko, sa experience yung ganun. Huwag ka mag-i-imagine ng kung ano dyan para justify sarili mo. So yun, kailangan nyo, kasi minsan yung iba naman, sobrang tigas na kasi akala niya, sarili niya lang. Eh talaga namang yung will mo, sarili mo lang yan. Wala namang magdidikta sa'yo na gawin. Kaya nga tinukori ka, kaya sinasabihan, para mag-weigh in ka. Anong mangyayari sa akin pag tamad ako? Hindi ako pagod. Kaso, wala kang skills, kakaasaran ka ng taong hindi ka tutulungan, kasi ayaw mong tumulong. Mag-weigh in ka. So, sa palagay nyo, ano yung pinaka-issue sa puso ng tao? Bakit minsan ay pinapagalitan, tapos negative? So, wala akong makitang iba. Ito lang. Very basic naman to. Meron na tayo dito dati. Pero madalas ay hindi.
Ano sa palagay nyo? Bakit ayaw sumunod? Bakit galit? Pag pinapagalitan. Kasi, kala niya tama siya. Ngayon tama, paglaban mo. Pero minsan kahit di na tama, walang masabi. Bakit ginawa mo yan? Basta! Ay basa, ready, go. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Ikaw hindi naman ako prideful eh. Ako pa. Ayun na nga, nakita na. Yung pride isa sa mga kahit bata, ganyan. Kasi matalino ako dahil pogi ako. Anak ako ni kusino. Pinag-aaral natin dati yan, naalala niyo ba yun? Ano yung title natin nun? Madami na eh. Kalimutan ko na. Basta yun. Hindi tayo mayabang din eh. Basta yung kayabangan, iwasan natin. Be thankful, di ba? Not prideful. Parang ganun. Pero sabi sa Bible, kaya iwasan mo yan. Bandang huli, ikaw ay. Sinasabi na dito yung general rule. Kahit napakagaling mo, mayaman ka, pero babagsak ka rin. Pero bago ka bumagsak, maganda mo siya yung mga documentation niyan eh. Basta sa YouTube siya sundan ko si Confusion. No? Yung mga businesses na dating lakas, ang galing, walang tatalo sa kanila. Bumagsak pa yun. Bakit? Minsan may kala nila din sila babagsak. Amen? Sa Bible, sino yung ganon? Karamihan ang bumagsak, mga hari. Nebuchadnezzar, sino pa? Si Herod, sino pa? Yung kaketong, yung builder na hari. Nagkaroon ng ketong sa temple. Sino yun? Uzziah. Daan niyo yun. Ang tindi nun. Ang yaman niya ng galing. Dami yung nagawa. Yung sinabi sa Bible, nagawa niya to, pinagawa niya yun. Bandang huli ang pangit ng ending niya kasi nagyabang siya. Gusto niya siya yung mag-offer ng ano eh. Ba't mo may pastor pa? Dapat ako na lang. Ayaw ko naman yan eh. No? Parang si Samuel din, si Saul. Di ba? Ganun din si Saul eh. Pinapangunahan niya yung lingkod ng Diyos. Kala niya, place niya pa yon. Yan ang mangyayari sa atin. Ayaw mong makinig. Kinukurek ka nga. Imagine nyo kahit sa klase, may pinapagalitan, di ba, sa klase. Sa halip na magklase na lang, pinagalitan pa din na sa'yo yung oras nyo. O sinong sinayang mo oras? Sino naapektuhan? Yung ibang tao dahil lang sa'yo. Kita mo yon? Okay lang yan kasi ganyan, labang ka pa. Labang pa. Sabi dyan, pag ma-pride ka, sigurado ka ang pagbagsak mo. And a haughty spirit, pareho lang po yung haughty spirit tsaka yung pride. Kasi yung fall tsaka distraction, iisa yan dito sa verse na to. Ingatan natin yan. So reflect on the reason for the correct versus the wrong response. Alamin mo yung tamang, ano dapat nga i-review ka, anong dapat mo kayo, lalabang ka pa? Ganun ba yun? Again, kung legitimate authority ha. So kahit sa politika, ang daming ganyan, lumalaban, pero yung iba kasi, loko-loko rin minsan gobyerno natin, kaya nakakalungkot. Pero as a whole kasi yan, pag nagkaisa na yan, nakikita mo naman eh. Kahit yung kay Kibuloy dati, sabi niya na, pinapersecute ako, mga Katoliko, ano man yan. Loko-loko, alam naman loko-loko eh, pati Amerikano nga eh. Alam nang ginagagawa mo dyan eh. Tsaka hindi lalago ng ganun yun kung di kulto yun. Yung mga normal na church, kaya nga si Abante medyo na ano rin eh, pero saan ba ako? Dito lang tayo. So, reflect on the reason. Nakasunod ba? So, avoid pride. Sinabi na sa Bible, paulit-ulit, pride going before destruction. Ano dapat natin gawin? Anong kabaliktaran ng pride? Humility. Tingnan niyo yung mga humble ha. First Peter, napakaganda. May basa niyo mga ready, go. Likewise, Submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. so yung unang part, ang linaw, di ba? Para nasa topic natin yan. Pag pinapagalitan ka, submit ka.
Hindi mo pa alam yung buhay eh, kaya marunong ka pa. Diba? Karamihan ng mga teenagers, especially daw, yan ang mga talagang nakakaisip na rin na tama ako eh. Diba? So, sabi sa Bible mismo, mag-submit ka. Ibig sabihin po na submit, kahit di mo naintindihan. Pag sinabi sa'yo, mali yan, huwag mong gawin yan, ito gawin mo. Mag-submit ka, sumunod ka. Ibig sabihin, pailalim mo yung sarili mo. Ganun din yung mga babae. Sa panahon kasi natin ngayon, ang ginagawa, pinapantay yung babae lalaki kahit kailan, di magkapantayan. Kaya nga yung iba, gender equality. Sa amin, may mga programa pa kaming ganyan. Hindi ko ina-attendan yan eh. Ewan, ba't may lalaki umaten doon? Pero, anong nangyari? Uy, dapat pantay-pantay tayo. Nung yung bakla, sumali sa sport ng babae, anong dali, ba't hindi? Kala ko pa pantay-pantay tayo. Di parang napahiya rin yung ideology nila. Totoo naman eh. Hindi malakas ng babae. Ayun, nakita mo. Yung baklang, alam niyo yung transgender na dati siya sa lalaki, hindi siya manalo. Kasi yung mga lalaki, mabilis ko. Ay, bakla na lang ako. Doon ako sa babae, nagpalit siya ng pero lalaki pa rin siya pinanganak, so malakas siya. Nung kumpara sa babae ngayon, yung mga babae, mga tunay na babae, biological women, lugi kami. Kala ko pa malakas kayo. So, napaamin ngayon sila, ang babae, mahina. Ay, hindi okay. Yung mga bata, dito tayo sa mga bata. Mga bata, pwedeng yung ibang bata kumpara sa ibang matanda rin. Parang babae rin. Totoo na yung ibang babae, mas malakas sa ibang lalaki. Totoo yun. Pero as in general, pwede mo bang i-average yung lalaki tapos i-average mo babae? Mas malakas ang babae? Tanggapin na natin yung ganun din yung mga bata. Wala ka pang alam eh. Mag-submit ka dyan. Kamayabang. So yun, alamin mo yung tamang response dapat. Obviously, ito na yung tamang response. Magpaka-humble ka, hindi ka mayabang. At sinabi dyan, ang Diyos mismo, pag mayabang ka, ang Diyos kalaban mo. Resisted the proud. General rule po yan. Kahit nga unbeliever, alam yan. Pero iba kasi, depende. Pero still, iba kasi karma ang tawag. Pero ang Diyos ang mismong magbababa sa'yo. But, ito, pag humble ka, yun ang gustuhin mo. Kahit naman na medyo, nagkamali ka na, okay. Pag nagpaka-humble ka, lalo si Manase, yun ang perfect pero hindi nabanggit minsan ng mga preacher, pero isa si Manase talagang nagpaka-humble. Loko-loko yun, mapatay ng bata. Si Paul din, hindi mapatay ng bata si Paul, pero loko-loko rin. Nagpaka-humble sila, anong ginawa? Si Manase, pinatawad yung humaba pa buhay, patay na dapat yun eh. Si Paul, ganun din. Lalo na si Paul, ginamit pa ng Diyos. Doon marami siya naging kalabang kasi kilala siya dati. Pero still, ginamit siya ng Diyos. Gusto niyo ba gamitin kayo ng Diyos? Ano sabihin ng ginamit ng Diyos? Yung talagang ginagamit. Hindi mo pwedeng pekiin yan eh. Itong mga kulto, kaya pabido ng gusto yan. Pinipeki nila. Paano pepekiin? Alam mo yung gawa ng Diyos at hindi. Nalalo niyo kay Pharaoh. Sila mismo, ayaw nilang maniwala na may Diyos. Kasi na talagang yung pagkilos ng Diyos, obvious na, halatang halata na, sabi ng mga, siguro ayaw nila sabihin ng mga ng mga tauhan niya. Ayaw nilang aminin. Nako, Diyos na talaga to, totoong Diyos na to. Pero sabi nila, nako, kamay na ng Diyos to. Actually, hindi nga kamay, daliri. Sabihin kasi hindi kaya ng tao, si Moses, gumamagic siya ng ganun. Hindi. Diyos na yung kumikilos dito. Amen? Ganun din kayo, yun yung sabihin na pag ginamit kayo ng Diyos na wala kahit nilalait ka ng umpisa, walang magagawa yan. Pag kumilos ang Diyos, mamangha yan. Ako, Diyos na to. Pero pag mayabang ka, di mangyayari yun. Amen? Iba yung sinasandigan mo, kaya mayabang ka dyan. Either mapera ka, ma-impluensya ka, kaya kang ibagsak ng Diyos. Amen? Ngayon ko lang kung totoo yung GCMC kay Abante, pero parang totoo eh. Yung talaga nagko-compromise na rin. Kaya nakakatakot. Sinabi na, ang dami na nag-warning sa kanya yan eh. Tingnan natin kung ano. Hindi ko wini-wish na kasi kahit paano, idadrag niya yung baptist. Kung nagkataon. Amen? Pero anyway, umpisa pa lang naman, hindi na tayo dyan.
Okay, be humble. Isa pa lang yan. Meron pa sa Proverbs 15. Dami nito eh. Isa sa mga, ano to, basics. Especially sa mga kabataan ha. Take heed to your spirit. Sabi dyan, the fear of the Lord is the instruction of wisdom. And before honor, kanina, before pride, before destruction, pride. Ito naman, before honor, is yung honor. Maging humble ka muna. Ngayon, yung iba kasing honor ngayon sa puro talino na lang, talent na lang. Yan Diyos na nagbigay niyan. Ang mas matimbang sa Diyos, yung kung sa illustration lang ha, kung mahirap ka dati, kunwari, sabi natin ang asset mo lang is 1 million. Tapos, pinalago mo, naging 10 million. Eh, yung isa, nag-umpisa sa 1 billion. Tapos, lumago lang siya, kunwari, ng 1 billion, 1 million. Sino mas mayaman doon? Sundan niyo ba? Ulitin ko, yung isa, nag-umpisa sa 1 million, napalago niya hanggang 10 million. Yung isa, nag-umpisa sa malaki agad, 1 billion. Tapos, napalago niya, konting-konti lang. Sinong matutuwa doon? Sinong mas katutuwa natin? Kunwari, sa financial, ano lang muna, perspective. Yung maliit lang napalago, di ba? Kumita, ibig sabihin nyo, ng gusto. So, ganun din ang Diyos. Binigyan ka ng talent ngayon. Siya nagbigay niyan. Nag-umpisa ka pa rin sa zero nun. Hindi may palago niyan eh. Pero sa panahon natin ngayon, yun lang tinataas. Gawa ng Diyos, tapos, babaliwalay ng Diyos, tapos sabihin, ipupurihin yung tao. Ang galing mo talaga kasi kahit nakapigit ka, ang galing mo piano, ano man yan. Tayo, hindi tayo hanga doon. Hanga tayo pag pinalago niya lalo yun. Especially spiritual. Kaya hanga ako yung iba pag anak na ka din ng Kristyano ka na, medyo lamang ka na sa iba eh. Palaguin mo pa, okay yun. Pero kahanga-hanga, madalas yung talagang nanggaling sa putikan. Amen? Huwag ka manatili sa putik. Amen? Ano kayo siya ron? Luluhod ang bituin, ano man yun. So, mas maganda ganun tayo spiritually, ha? Para si Paul nga, nilalait si Paul, walang kwenta yung mamatay tayo, walang magagawa sa Diyos yan. Eh, siya yung ginamit ng Diyos. So, kaya dapat, una, maging humble ka, huwag kang ano, ang ganda nung una dito, sabi, the fear of the Lord is instruction of wisdom. Magkaduksong po yan. Bakit ka nagiging humble? Lalo nga kung sabi natin, magaling ka na, mayaman ka pa, tas ang hirap magpaka-humble minsan. Pero pag ini-insta ka ng Bible, natututo ka, guys, gano'n pala kayaman ako, and Diyos lang nagbigay ito, ba't ka pagyayabang to? So pag na-insta ka ng gano'n, di ka magyayabang, and therefore, magpapakababa ka, at doon ka itataas ng Diyos. Amen. Yung maganda eh. So, pero sa Bible actually, kahit sa mga kapastoran pala, madalas, sa mga kwento-kwento, sa survey din, mas maganda kayo nanggaling sa baba. Sa totoo lang. Pero magpa-insta ka. Pero huwag ka rin maingit sa nag-umpisa sa ano. Pero ganun eh. Nasa to pa rin tayo. Ano pa? Proverbs 18:12. Mali yan. So, before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Pareho ka lang kanina. Yung haughty, mayabang, destruction yan. Pag humble ka, may honor ka. Amen? Ba't pastor yung mga mayabang, classmate ako mayabang kasi valedictorian eh. Again, ibang metrics natin sa kanila. Hindi tayo pareho ng panukat. So, pero sa Diyos, hindi yung kahangahangang matalino lang, tapos magnanakaw naman. Sa 4 ng 22 Proverbs, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Ano yung naulit? Humility and then honor. Nadagdag yung life, kaya pwede yan sa mga ligtas lang eh. Kung di ka ligtas, ang hirap i-claim yan, di ba? Na kasama ka dyan. Pero sabi dyan, riches. O yung pala, pwede pala maging, sa Bible, lagi yan ang ano eh. Di naman pamantayan, pero lagi nga nababanggit. Pinagpala ito, yumaman to, sumunod to. Yung ibang tribes na mahina, di sumunod, ubos. Benjamin, gano'n. Saka yung Dan. Pero yung Judah, nagtapat sila sa Diyos. Pinagpala sila, sumunod kasi sila. Amen?
Ulitin ko yung number 2. Reflect on the reason. Ito yung napaka-importante na kahit dito tayo matapos eh. Bakit ako pinagalitan? Anong sinasabi? Tama ba? Mali? Gano'ng katama? Tama ba yung pagkakasabi? Masyado bang... So ngayon, huwag ka rin masyado mag-expect na marami kayong anak o marami kayong member. Hindi kasi tama yung dealing sa akin. Masyado. Sineshift mo yung blame sa English. Ibig sabihin. Sa sarili mo, sisihin mo yung sarili mo. Eh kasi lagi kang naghahanap ka na sisihin. So, pag ginagawa mo yon, kung di ka man galit dun sa nagsabi sa iyo nun, naghahanap ka ng, di ka pa rin humble, di ka pa rin matututo. Kasi nga, di ka nagkamali sa palagay mo eh. Amen? Last. So again, how to make rebuke correction positive? Number 1, realize the fact that it's biblically correct. Number 2, reflect on the reason for the correct versus the wrong response. To rebuke or correction. And then last, Proverbs 9:8. Marami ito Proverbs kasi nga basic eh. May basa, ready, go. Rebuke not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. So, anong pasok sa topic natin dyan? Yung una, medyo, pero sakto rin yung lahat, no? Kasi sabi dyan, huwag mo nang pagalitan yung mga scorner. Ito yung mga lakas mang asal. Ang pagalitan mo yung wise, sandali, parang mali yung pastor, parang baliktad. Diba? In a way, parang ganun eh. Mapagalitan ko yung loko-loko, yung matalino, hindi ko mapagalitan. Pero again, ginagamit nga ito, may tinuturo sa atin. Kasi ang normal na tao, tama, mapagalitan niya yung loko-loko, yung matalino, hindi na. Kaso nga, minsan kahit tayo matalino na, nagkakamali rin, so huwag mo sasabihin na hindi ka na dapat pagalitan. Lalo tayo masyado. Sa tayo yung grupo natin, ng church, isa na to siguro top 1, hindi lang 1% ng Christianity. Alam nyo ba yun sa kung paano na tayo sumunod sa Panginoon? Hindi siya nagyayabang, yun talaga eh. Kasi nag-umpisa sa Baptist tayo, medyo mataas na standard, tapos lalo pa nating tinataas. Hindi sa yabang sa pagsunod. Ngayon, kaya sinasabi nito, parang encouragement sa atin to. Pag ikaw pala yung pinapagalitan, pag wise ka na, tsaka ayaw ko rin pagalitan yung di nakikinig, pa alam ko hindi nakakaintindi, hindi ko napagalitan to, bahala ka na. Di ba? Hindi nakakausapin. Kasi walang pag-asa, parang ganun, ang hirap, di ba? Walang pag-asa, minsan yung iba, ganun, parang halos. Napagalitan mo ba? Nangiti. Ano yun? Naintindihan kaya yung sinasabi mo? O baliwala na sa'yo. Ang tingin lang sa'yo, para ka lang kalembang. Sige, galita ka pala dyan. Sige, galita ka lang dyan. So, minsan ayaw mo ng pagalitan yun kasi hindi na siya makikinabang eh. Doon na lang ako sa mga matalino. Sabi dyan, rebuke a wise man. Pagalitan, ibig sabihin, obviously, dapat mas wise ka pa, no? Pero, mas gusto mong pagalitan yung isang wise na kasi lalo siyang magiging wise. Sinabi rin sa, English and Learning, no? Pero gusto ko dito, dito nga, He will love you. Pag pinagalitan mo pala kasi alam niya, natuto lalo siya. Hindi magagalit sa iyo. So, sana ganyan tayo. Yan ang aking panalangin sa ating ba. Kaya ganito ako, hindi ko gustong maasal kay lalo sa akin. Siyempre, naman tangang ganun. Pero umasa ako sana na maging wise kayo. At gusto niyo maging wise at maging wiser and wiser, more spiritual, Christian. Maglilingkod sa Diyos, handa, matalino, equip. Ano ka may equip? Matuto ka, paano matuto? Pag pinagalitan ka, sundin mo yung sinabi sa'yo. Kaya nga daw, pag wise yan, mamahalin ka lalo dyan. Kaya ang point natin dito, know and acknowledge its positive views and result. Paano ka magiging positive sa rebuke? Dapat alamin mo, pasang ba yun? Pasang ba yun? Pag nalaman mo ngayon, ay, tatalino pala ako. Mas magiging maayos ako. Ay, gusto ko yun. Sige pa, pasto, banat! Yung mga ganon. Hindi ginaganaan nyo. Pag si pastor, parang tinatamad. Parang mambobola lang. Pag medyo mature ka na, si pastor, mukhang nadikit ako kay yung kaninong... naghahanap ng yan. Basta parang ngayon, malamig ka ngayon. Pero iba, gustong-gusto yun. Amen? Amen.
Sana ganun. Actually, yun ang inaasahan ko sa inyo. Kaya nag-effort tayo dito. Nagre-risk din tayo. Wala akong gusto mawala sa inyo. Amen? Kahit sino sa inyo. Amen. Malaking kabawasan yon. Kaya nga tayo dito. Nagawang kayo mabuti para next time, sabi ni Pastor tuloy. Brother James kanina, amen? Yung asset, liability, sakit nun Pero yun nga, pag liability ka, ibig sabihin, pabigat ka ngayon, natuto ka, pasalamat ka sa Diyos, Lord, sige pa, sabihin niyo sa akin, tumalino ka, pinagpala, magiging asset ka, ibig sabihin ka, gamit-gamit ka, pakipakinabang. Di ba? Sabi nga siya sino mang pabigat ngayon dito, siya na. Tapon na natin, hindi, mag-invest lang tayo, mahalin mo lang ngayon, pasaway, di ba? Nasabayan ako, tingnan nyo naman, hindi makahiga, hindi makaupo, buti kahit si Tyson nakaupo, amen? Ano magagawin ko dito kay Shana? Pero invest ka lang, mahalin mo lang, turuan mo lang. Later, di mo alam, ano itsura ng asset sa church, sa gawain. Talagang ginagamit, di ba? Nakakadagdag, nakakapakinabang, tumutulong. Men, sino ba yung si Shana na yan? May awit dito, ang pangarap ko dito, at least maging tagalutong masarap, di ba? Solve na ako nun. Hindi natin alam, baka maging milyonar. Kahit kayo, di ba? Si Richie, makulit ngayon, pero pag natuto yan. Di ba? Baka pastor yan, amen? Amen. Kaya si Alex, Sandra, lahat kayo, sana magamit kayo ng Diyos. Amen? Hindi yung yaman lang. Naniwala kayo ibang yaman. Kung talaga, mag-disabante na naman, di ba? Bandang huli, parang iba proud na proud dyan. Kasi congressman na, pastor pa, mayaman pa, hinagalang pa sa ngayon. Pag nagyabang yan, nagyabang na nga, idadrag tayo ng karamihan yan. Magiging parang Israel, makakuluto yung Israel. People of God! Si David mismo, nabastos ngayon ang pangalan ng Diyos. Dahil sa pabayang anak ng Diyos. Ngayon mangyayari. Sayang. Kaya dapat humble lang tayo, paunti-unti lang. Huwag ka nang sosobra sa Dito, Baptist Day, yung palang talagang Baptist Day. Hindi sapat yung Kailangan maging congressman muna Tandaan nyo ba? Paano tayo magiging positive sa rebuke and correction? Number 1, realize the fact that it's biblically correct. So, hindi ka nagtalino pa sa Diyos. Tanggapin mo na lang. Ngayon, kung talagang actually, pwede mo i-picture sa sarili mo, mas magaling ka pa sa nanay, tatay mo, sa pastor mo, okay yun. Siguraduhin mo. At isa sa mga dapat mong gawin, kung talagang target mo, mas magaling pa kay pastor, kunwari, talagang gawin mo. Yung tama, sundin mo. Kung may mali talaga ako, di huwag mong i-adapt. Men, siguraduhin mo na mali ako at ikaw tama. Talagang siguraduhin mo. Kaso nga lang, pag mayabang ka, yan ang madalas talagang nag-uumpisa yung false teaching. Biruin mo, may narinig, ganun pala yun. Roma 16:16. Binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Therefore, kami yun. Parang sabi, ang layo nun Hindi kami yung kasi iglesia ni Kristo. Nakalagay sa building namin, iglesia. Therefore kami yung mga tanga Ano nyo kinanek sa inyo yun? Wala lang. Basta yun. Ganun nag-uumpisa yung mga kulto, katangahan, kayabangan. Alam nila yung iba una, sa paligid mag-uumpisa sa Catholic, the mother of all cults. Alam nila yung Catholic, andyan pa kahit maling-mali So, alam nila gano'n. Iba dyan, di makakapansin. Gano'n ang prinsipyo dyan Sana huwag tayong gano'n. Huwag tayong mayabang, nakakahiya tayo. Amen. Kaya realize, pag tama ang sinabi ng Bible, huwag mo nang pakialaman, sundin mo na lang, huwag kang mayabang. At huwag mong lalong agalitan yung nagsasabi na sa'yo ng totoo. Kaya balik tayo sa Galatians, inaway mo pa yung nagsabi sa'yo ng totoo. Ano ba yun? Balik tayo sa bandang huli. Kaya, anyway, sabi dito, reflect on the result and then know and acknowledge its positive result. Anong unang result niyan is wisdom. It makes one wise. Nabanggit na natin. Okay, pa ikaw pala ay pinapagalitan, mamahalin mo pa siya kasi ito increased learning. Basahin na nga natin. Sabi, give instruction to a wise man and he will yet
wiser. Be yet wiser. Lalong tatalino yung matalino na. So obviously yung talino ito, hindi lang basta sa math. Okay? Character po yan sa salita ng Diyos. Amen. Kaya lalo kayo na-observe kayo sa mga kilala kong ganyan. Dati ganyan lang yan, pero dahil patuloy, lalo tumatalino ng wow. Wala ka nang masabi. Kasi iba naman, pabubo ng pabubo. Nakikilala kami dati kasama na sa Bible study, ganun eh. Pastora, ngayon, nag-slaying of the spirit na. Hinasabihan namin yun. Anong mas minahal niyo yung church mo eh. Mahalin mo yung katotohanan. Amen. Kahit kung nga, mali tayo. Mahalin natin ang katotohanan. Malis tayo dito kung mali tayo ha. Amen. Hindi yung pastor mo parang ginawa mong Diyos. Parang gano'n kasi topic namin kahapon. Anyway. And then, second, it makes one wise. Ano pa yung mga... Actually, yun na pala yun, no? Wisdom yung pinaka, tatalino ka at mag-improve yung character mo. James 5. Ano sabi dito? Brethren, if any of you do err from the truth and one convert him, ayan, nagkamali. So tapos, kinurek, obviously may nag-correct sa bad, mali ata yan. Sabi mong pre-trib, pambiya sabi dito, hindi darating ang Panginoon, 2 Thessalonians 2. Kung hindi mo na darating or marireveal, yung Antichrist, yung man of sin. Di, basta, yun na mo. Talaga yun eh. Nako. So kaya sabi dito, pag ikaw pinagalitan ka, baka mali ka eh. Ilagay mo yung possibility na gano'n. Huwag mong alisin. Mayabang ka talaga pag walang hindi ako, posibleng mali ako. Ang linaw na, imposible pa rin. Hindi ka tatalino. Amen. So sabi niya, let him know that he which converted the sinner from his errorous way shall save us all from death and hide the multitude of sins. So again, maraming bagay ito ha. Pwede sa kaligtasan o pwedeng ligtas na, pero naiwas ka doon sa kapahamakan. Okay? Kaya under pa rin tayo ng know and acknowledge the positive result. Napaganda nun, pag yung dating mali, papunta sa mali, di ba, na-convert mo. May kapatid tayo dito parang tinatamad na sa church. Ang hirap ikakain niya, may dahilan yan, bakit tinatamad yan eh. So ngayon, alam mo, pag-pray mo muna, and then, kung matalino ka daw, ang saya nung pag nagbigla siyang bumalik. Amen? Amen. And then, nagsipag, nagpatuloy, lalong mainit, lalong ginagamit ng Diyos. Yun ang maganda. So, ayun yung pangalawang positive result ng rebuke. Huwag mong itatanggi yun dahil nangyari sa lahat yun. Si David ganon. Si Paul ganon. Yun ang sanang hinahanap natin. Di yung, bahala ka na dyan. Ayaw mo bang ikaw yung gamitin ng Diyos para ma-restore yung taong yun? Amen. So, bukod sa number 1 kasi magkakaroon ng wisdom yung nagpapaano ng rebuke, positive sa kanya yung rebuke, ganun din naman, pwede mong napaka-precious soul niya, ginamit na ng Diyos siya, tapos mag-backslide pa. Pero pag ikaw ginamit dyan, lalo siyang, parang sino ba yan? Si Andrew kasi, madalas kay Andrew hindi kilala yung Andrew na yan eh. Pero yung kapatid niya, dahil sinabi niya, ito si Jesus, si Peter, lumakas, siya yung sumikat, siya yung ginamit los ng Diyos. Okay na rin kay Andrew yun. Dapat ganun tayo. Amen? So, walang rebuke doon, pero yung pa rin yun. So, kaya ang point doon is, it makes us use the wisdom around and available to us. Nakita niyo yun? So, yung ibang tao, pag pinagalitan ka, magkakaroon ka ng wisdom. So, yung wisdom pala minsan nakapalibot na sa atin eh. Mayabang ka lang minsan. Ayaw mong tanggapin. So, pero, pag sanay ka na ng positive yung rebuke sa'yo, may mga bagay na, ay sabihin mo ikaw, college graduate siya, hindi. Eh sabi siya, huwag kang iinom. By the way, may mga doktor umiinom. Alam nilang mali, pero hindi nila hindi nila pigilan yung temptation pag nasanay ka or mayabang ka. Hindi, doktor ako, kaya ko to. Eh nagsabi siya, hindi naman kasi nakita niya na pala sa ibang tao yun, na ganyan na epekto ng alcohol. Kahit wala siya pinag-aralan, nakita niya na yun eh. Hindi ka nakinig kasi ayaw mo ng rebuke, ayaw siya sabihin ako mali ako. Sayang yung wisdom ng mga tao na kapaligid sa'yo. Amen. Mga kapatid, especially by the way. Mas mabigat po ang ng church, okay?
May magsabi sa'yo sa labas, ito gawin mo, ito gawin mo. Iba yung sinasabi ng sa church. Kunwari na lang, si Pame, may naliligaw. Sinabi, boto yung mga classmate niya doon. Okay yan, si Mr. ano. Sino ba? Alala ko tuloy yung sino ba yun? Boy pa ba yun? Yung mukhang ano, yung mukhang UFC fighter. Boy pa. Sabi ng mga classmate ni Pame, okay yan, oh, magtatanggol ka niyan. Okay to, ganyan. Yung church ayaw. Sino papakinggan mo? Kung matalino ka, sabi sa Bible, yung church is the pillar and ground of the truth. Amen. Sabihin, iba yung opinion ng, siyempre ng Diyos, saka ng church. Okay? Sabi kasi nga, available po sa atin lahat yan, no? Kaya nabanggit ko rin sa inyo, no, yung mga topic pa natin sa doktor. Sa anak mo, anong gagawin sa anak mo? Wala kang pambayad sa doktor. Eh, kaso sa church, ang dami mga nanay dyan, alam na nila yan eh. Nasurvey nila, unless talagang special case yung sakit mo, di ba? Ng anak mo. Pero, makinig ka lang doon, ano bang nangyari dyan? Ay, yung anak ko dati ganyan, ganito ginawa ko, naging okay. Eh, kung ang dami nagsasabi sa'yo. Tingnan natin sa Proverbs 24. Ito lagi kinukot ni Pastor to eh. So, dito ha. Sabi dyan, for wise counsel thou shalt make thy war, and in multitude of counselors there is safety. Ayun. Pag marami nagsasabi sa'yo, huwag ganyan, ganito. Ay, huwag ganyan, ganito. Ay, huwag ganyan, ganito. Ano sabi? There is safety. Ngayon, yung context dito, gera, ganun din yan eh. Ako, mahilig kayo sa geopolitical. Yung mga tao ko addict dun eh. Ano mangyayari sa Ukraine? Ano mangyayari sa ganyan? Bago girahin yan, bago ka kumampi kung kanino, dapat alam mo yung galawan dyan. Ano yung mawala sa'yo, di pwedeng tapang lang. Di pwede sinabi ni ganyan, kakampi natin yan, kampihan natin. O sige, gera. Kung wala nag-a-advise sa'yo, ay ako na, kayo na, mga kabataan, di ba? Uy, ang laki daw ng tenga mo, sapakin mo agad. Eh sabi ng kaibigan mo, sige, oo, mapahayag ka ba nun? Hindi, kaya mo yan. Tingnan mo yung katawan niya, kaya mo yan. Kung puro ganun yung, kung matalino, baliktarin natin. Mayaman na yan. Insecure lang yan. Ganun. Hindi ka mapapaaway ng walang kakwenta-kwenta. Amen? Yun. Pero pag ayaw mo ng ayaw mo ng rebuke, iba hindi ka na-rebuke, hindi naman nakikinig yan eh. May kilala ko mga ganun eh. Anak mo, ba't di mo sinasabihan? Eh, hindi naman nakikinig eh. Sino may kasalanan doon? Nanay, yung anak. Hindi mo naman alam eh, di ba? Pero malamang pareho, pero malamang yung tinamad lang sabihan eh. Hindi nakikinig yan eh. Sa'yo mo ng rebuke, okay yung rebuke. Positive tayo dapat dyan. Yung galit ka sa nagsabi sa'yo, kung wala nagsabi sa'yo. Last. Proverbs 12. Bago tayo bumalik ulit sa Galatians 4. Whoso loveth, yan na. Pag nagmamahal ka raw, gusto, sige, sabihan mo mali ko, anong mali ko? Yung iba ganun eh, namugit kayo mga kumakanta, di ba? Anong mali ko? Kamusta yung aking pag-awit? Ay, mga sabihan mali, kaya nga nagtatanong eh. Kung ganun tayo dapat. Amen. Ako bilang sa mga pastor, anong mali ko? Ay, basta mali ka, patay na. Alam ko nang tama ako. Unless, sabi, hindi ka nakikinig. Kailan ako hindi nakinig? Wala ka sinabi. Ito yung malala. Yung next part, sabi, but he that hateth reproof, binaliktad lang. So, dapat minamahal natin yung ating sinasabihan tayo, mali yan. Paano ba yan? Gusto natin dapat yon. Kasi pag ikaw daw ay ayaw mo ng pinapagalitan nga, yung brutish, para kang hayop, para kang di matalino, ganun. Ba't yung masasabihin ka? Pag sinabihan mali ka, sinabi mali ako. So kaya, letter C sa 3, don't take it as an insult, love it. Mahalin mo yung rebuke, hindi yung personal lagi. Men, hindi kayo nusunto. Again, depende nga. Yung iba talaga nangaasar lang for the sake of asar. Pero, yung mga taong may stake talaga sa buhay mo, at magulang mo, silang mapapahiya pag hindi ka napabuti. Alam nyo ba yon? So, kaya, assume mo agad pag sinabi sa'yo, makakabuti sa'yo yan. At hindi mo, mga bata,
Damay kami. Kunwari si Peter, naging addict. Sino ba nanay niyan? Sino ba tatay niyan? Yan ang lang sabihin agad ng tao. Ba't nagkaganyan yan? Ba't naging ano na yan? Taong grasa na yan? Sino ba nanay niyan? Sino tatay niyan? Sino mapahiya, di ba? Eh pag si Peter ulit, naging summa cum laude. CEO ng ano man yung business. Sino nanay niya? Sino tatay niya? Di ba? Ganun din. Kaya tandaan niya, mahalin niyo instruction, huwag mong kagalitan. Amen. Ayun lang, so balik na lang tayo sa ating sorry na, patagal ba? Konti lang. Busugan naman tayo ngayon eh. Balik tayo kay Paul. Alam niyo si Paul ako, unti-unti kasi, ma-attend kasi. Hindi lang ako nag-attend sa church at inaalam ko lahat yan. Binabasa, sino ba tong Paul na to? Yun pala, nung natutunan ko si Paul na dating ang loko-loko, pero talagang nagtapat sa Diyos, at nung tapat na siya, nag-plan siya ng mga churches, so tinuturuan niya, sinabi niya lahat dito eh. Sabi niya nga sa Acts 20 yata yun, araw-araw, umiiyak pa ako. Pinapakita ko sa inyo kung paano mag-soul winning, ganito yan. Ang hirap nun. Tapos kagagalitan ka pa. Kasi nga, lalo itong sa Galatians, may mga sabi ko sa inyo, yung mga Judaizer. Meron kasi mga tao na ganyan, manghihimasok lang ba? Manghihimasok sa buhay nyo, hindi naman siya nag-invest sa buhay nyo. May mga ganyan eh. Yung iba ginagawa tayong gano'n, Katoliko. Maganda na yung kanilang biglang manghihimasok tayo, sabihin natin mali sila. So in a way, parang tayong kalaban, di ba? In a way. Kasi hindi nila alam yung katotohanan sa bagay na yon. Ngayon, imagine nyo dito, si Essie, ilang taon kong tinuruan, bandang huli, mayroon lang manghihimasok na poporma na para mang-impress. May mga ganyang pastor eh. Alala nyo yun, andun niya ako last week, di ba, sa Diadem. Pag-alaman ko yung sa mga member doon, yung pamilya pala niya hati. Yung isa, andun sila kay Pastor Lito, yung isa nasa Calvinist. Si Nilo Del Mundo. Yung nakausap ko yung isang araw na pinuntahan ko doon sa Quezon City. Yung pala Calvinist, andun pala yung Brother Dave, tsaka yung babae kasi dalawa yung anak nila eh. Sabi, kamusta po si Daphne? Andun, kasama ng tatay sa ibang church. So, basag yung puso ko doon kasi dati, doon sila lahat eh. At yung tatay nila, nasa abroad kasi, doon ata na, nadoktrinahan. Kasi may branch sila sa abroad eh. Yabang po nun, nasabanggit ko na sa inyo, kaya pinapangalanan ko, loko-loko talaga, bukod sa Calvinist, sabi ba naman sa akin, pareho ba kayo ng pastor niyo sa lahat ng Hindi po eh. Ay, dapat dito ka na lang, gusto mo ako mag-send sa'yo. Ang tigas ng mukha nun. Kasi kung ako nag-disciple dito, baptist na tayo pareho, bakit mga agawin, parang ganyan, yan, matinding labanan yan. Hindi ko na sinabi kay pastor yun kasi nga, hindi naman mangyayari yun eh. Pero yun, nabalita ako pa na ganun. So, sama ng loob ko nun. Para kay pastor. Kasi hindi ko naman member yun. Pero sabi ko, nagpalaki dun sa church sa Diadem eh. Tapos ngayon, nandun kay Albinist pa. So si Paul, ginawa niya lahat ng gagawin niya, dapat gawin. Tapos bigla may manghihimasok. Kaya sinasabi, galit na galit siya eh. Sino ba yung mga yan? Tapos sa akin kayong magagalit. Sabi niya, sinabi ko sa inyo yung totoo, ngayon kalaban niyo na ako. Ito yung dilema ng mga tunay na lingkod ng Diyos eh. Amen. Kasi ang dali lang mangbingwit itong mga mayaman, di ba? Okay, pasukan tayo ng Abante group dito. Alam niyo kung gaano kayaman yung mga yan? Sabi niya, kami nagpatayo ng ganyan, kami nagpatayo. May iba dito ko si Kuya Jun na balita, ganun pala si Abante. Kaya si Brad, nangangarap magpasto. Ganun pala si Abante. Doon na lang ako, sino ba yung si Pastor Ace? Di ba? So minsan ganun eh. O kaya anong bagay pa? Kailan pa kinahing kalaban ng pastor nyo? Kaya may ulit. Pinili niya sino man yun. Nakalimutan ang pangalan. Huwag na. Sinabi na huwag ka dyan eh. Hindi, basta. Basta, pinakalaban mo naman na ayaw mo kung maging masaya eh. Ganyan pa yung banat ng iba eh. Paano ayaw maging masaya?
taon, dekada, yan ang gusto ko sa'yo, maging masaya, pero hindi lang masayang mababaw na kasiyahan. Ang tingin mo sa akin, kalaban. Mag-isip-isip kayo. Bago nyo sabihin, kalaban ko yung nagsabi sa akin ng totoo. Alamin mo muna yung totoo. Hindi yung immediately na mas komportable ako daw pag napakasawa ko, member ni Abante. O CCF, kung sino man yan. Kaya tayo usapan natin lagi, ano yung totoo? Kasi kung mali ako, then go ahead kung ano mang gusto mong gawin. Kasi hindi pala ako tama eh. Pero pag alam mo mismo, tama ako. Kalaban mo ako. Amen. Pastor, dapat di man sinabi yung totoo eh. Ano? Kaya ang bigat nito eh. Kaya kinabasado ko yung chapter, bukod sa malaman, ang grabe yung ano ng Galatians. Talagang hindi naman kakagulo, pero si Paul, dinedepensa niya yung sarili niya. Dahil tunay siyang lingkod ng Diyos, tapos mawawala yung iba. Maiiba yung turo, maiiba yung lakad nila. Dahil na may kung sino mayabang na mayaman na ganyan yung mga Hudyo. Alam mo ba, ganun yung kalakatan dito eh. Eh si Paul Hudyo rin eh. Pero, tinapon niya lahat yun. Kung naintindihan niya yung katotohanan. So, the truth teller is not your enemy. Tandaan niyo po yan. Amen. At kahit mali tayo dito, isa naiisip ko rin yun. Siguro mas madadami tayo pag hindi ko nga siya babanatan yung pag alam mo na nga, Pastor, si binanatan mo po eh. Eh, yun ang kailangan gawin ko eh. Yun ang ginawa ni Paul, yun ang ginawa sino yung nag-review kay ano? Si Nathan, ay David. Sabihin mo yung totoo. Kung napatay ni David si Nathan, di patay kung patay. Yung sinabi ng Diyos eh. Minsan tayo pag ano, hindi natin na-identify yung ano, katotohanan sa hindi pag tayo ano na. Yan, ganyan yan. Kaya iniwasan ko yung ganyan mga sama kahit sa baptist. Pahayabangan yan. Iba yan. Kaya ako'y naghihintay na lang kung ano, sino tulong, di tumulong, pero never kitang ano, lalo pag kitang-kita kong ano, makakasama lang na i-associate ko yung sarili ko sa'yo. Amen? Mapa-sideline na ako kasi nabalita ako kanina eh. Ngayon, kahapon eh. Yun. So, so embrace correction for growth. Amen? Amen. Ganyan po yan. Pag ikaw lagi kinokorek, lalo kang lalago. At mature, bandang huli, ganito yan eh. Mag-iwalay-walay naman tayo sa bandang huli, di ba? Kung dito ka lang, kung alis ka dito, still, sana na nakakontribute ako sa buhay mo. Hindi lang naman tayo dito eh. Never kung pakiusapan kayo magstay dito ngayon, yun na. Amen? Kasi bandang huli, yung reward kasi talaga nasa langit. Amen. Ayan, so ang tanong nga, ikaw, ano yung kalagayan mo? Nga mature ka ba o hindi? Galit ka ba sa review o hindi? Mahal mo ba yung katotohanan o hindi? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita. I pray na simple lang po ito, Lord. Medyo particular na bagay na topic namin. But I believe, Panginoon, pangalagaan niyo po, just to Lord, especially na kayo pwede mag-compromise, Panginoon, especially ng likod, Panginoon, ang napakalakas na tukso, na maging soft, Panginoon, sa mga bagay na inaayawan ng mas makakarami. But I pray, Panginoon, i-honor namin yung katotohanan in such a way na ipipreach namin ito regardless, Panginoon, kung anong magiging resulta nito, Lord, lalo sa mga hindi naman sumusunod sa inyo. I pray, mahalin namin yung katotohanan, therefore, pag kami ni-review, maintindihan namin, mali pala kami, immediately kami po mag-repent, Panginoon, kami po gawin yung tama, Panginoon, even sa mga napakalit na bagay na, but especially yung mga importanteng bagay, yung mga life decisions talaga na kailangan namin maging matalino at makinig sa inyong advice, counsel, Panginoon. I pray wala yung bawat isa sa katotohanan, hindi pa lang po sa church, Panginoon, gano'n na sa whole, bawat isa, Panginoon, sabihin rin yung makakabuti para sa iba. May matalino kami enough para sundin yung advice na legit, Panginoon, galing sa inyo, palinaw. Salamat po, Lord, pagpalain niyo namin ng fellowship, ang kainan mamaya, Lord, ng mga maghahanda.
Awitan, Panginoon, kayo mong lalating. In Jesus' name we pray. Amen.